Oh yeah, good morning guys. So time check is 7:30 ng umaga. So kung ang Pilipinas is merong ghost project, well ang ating mga inverters is merong ghost watts. So ano ba yung ghost watts? Or ito yung mga tinatawag na nawawalang watts sa harvest nyo na hindi na pupunta sa battery, hindi na pupunta sa load. So in short, siya yung idle consumption or standby mode ng inyong inverter. So syempre ang inverter nyo is pag nag-harvest ka, kukuha siya ng tax mula sa na-harvest nyo para paganahin ng inyong inverter. So hindi siya nakalagay sa mga ganitong description, pero nakalagay siya sa manual. Kapag binuksan nyo yung manual somewhere sa page 19 something ata yun, doon nakalagay yung kanyang idle consumption, which is yung ganitong inverter kagaya ng akin na 12 volts 1 kilowatt, siya ay merong idle consumption na 28 watts. So kung ang solar panel mo sa ganitong inverter is 100 watts tag-araw or magandang harvest, okay, mako-cover niya yung idle consumption. Pero kapag nagkumulimlim ng konti, nag-ulap-ulap, tapos ang panel mo lang is 100 watts, 200 watts, so assume kalahati lang nun yung harvest or most likely something 30%. Kapag umuulan, ang ma-harvest mo na lang is 30, so idle consumption lang yung ma-harvest mo. So kung kailan mo nang gawin doon is patayin ng inverter, wag mo nang gamitin kasi sayang, useless lang, wala kang ma-charge. So ano ba yung idle consumption or bakit may ganun? So it's either worst case scenario, sira yung transformer kaya ang lakas kumain, pero kung goods naman ang inyong inverter walang sira, well that's normal kasi meron tayong mga internal electronics dito, mga capacitor na kailangang paganahin sa inverter. Meron ding cooling fan gaya nito. Kung naririnig nyo, yun siya yung cooling fan sa baba. So buga siya ng buga kahit wala siyang hina-harvest. Tingnan nyo. As you can see, input 0. Walang hina-harvest pero ang cooling fan is diba? So mandar siya. So in short, kumukonsumo siya ng watts nang wala siyang hina-harvest. So ganun po nangyari kapag gumana yung inverter due to some reason na is either nakasaksak ang inyong AC, merong solar panel na na-harvest, nakapatay naman ang inverter pero nagko-consumption siya. So yun po. So kung hindi kayo aware sa kung anong gano'ng kalaking consumption nito, unang step is pwede kang check ng manual or pwede kayong gumamit ng yung kiniklip dito na tawag dito, yung multimeter para makita nyo kung gaano kalaki. Pwede nyo rin siyang ilagay dito para lang makita nyo. Minsan kasi natago talaga siya na hindi mo makikita sa mga wire na ganito, nakalagay lang siya sa manual or kailangan pa malupit ang computation mula sa inyong dito sa PV, then battery and output para lang makita kung ano yung idle consumption. Pero pinakamadali is makikita nyo sa inyong manual. So paano maiwasan to or anong pwede mong gawin? Ako ang ginagawa ko, meron ako ditong backup na inverter and that's the same reason kung bakit mayroong ganito dito. So ito is mga ilaw lang. Pag hinugot ko to, diba dumilim? Ayan. So ito is nakakonect dito sa inverter na to, and at the same time nakakonect din siya dito sa breaker na to, and nakakonect din siya sa ATS. So kapag makulimlim gaya ngayon, ayan, 12.3, ang kulit nga etong 160 watts na mag-isa, nag-harvest na siya ng 2 watts, ng 2.4, pero itong 300 watts 1 watts lang siya. Ang kulit no? Kaya ba sila ng lakas kapag ganyan mababaan lang. Pero kapag sarik na yung araw, ito is nagto 200, ito is nasa 100 something lang. Pero kapag ganitong tag-ulan, ito may na-harvest. So pwede mong gawin nga pala gaya nito, sample ko lang sa inyo, hugutin nyo, ang ginagawa ko to, hugutin, then bubuksan ko ito mas maliit na inverter, dito ko isasaksak. Ayun no. So kaganyang paraan nakakatipid ako ng konti kasi mas mahina ang idle consumption nito kumpara sa ganitong inverter. Ayan. So ganyan ko siya ginagawa. Pero sa ngayon is wala pa talagang harvest kasi nga medyo maaga pa at umuulan. So dyan muna siya sa Meralco. Isa pa is kapag sa settings ng inverter nyo, baka mali ang settings, punta tayo dito sa number 2,
sa akin is naka MKS. Kapag ang settings nyo is naka USB, USB means utility, solar, then battery. So patayin ko muna itong output ng AC ng inverter and buksan ko to para makita nyo kung ano pa yung another ghost watts na consumption ng inyong inverter. So again, nakababa to So wala siyang output. So zero load kasi hindi siya umabot sa aming mga loads and hindi rin siya sa ATS ko. So wala talaga. So zero loads, pero kung titignan nyo ang input, kamali ako ng pindot. Yan, meron siyang 78. Ba't walang ilaw? Ayan, meron siyang 80 watts na consumption kahit zero load siya. So that's another idle consumption. Lipat natin sa ibang settings gaya nung baka sabihin niya kasi naka utility first So punta tayo sa SUB, which is solar, utility, and battery. So solar first, and zero load tayo, 0 watts, and still meron pa rin siyang 80. So consumption pa rin siya ng 80 just to power up ang inverter. O baka sabihin niyo naman kasi pangalo yung utility, wala naman akong harvest. So punta tayo sa next settings. So solar, battery, and utility. So SBU, solar, battery, utility. So last ang utility. So may battery ako, as you can see 12.9, pero humuhugot pa rin siya ng 83. So ang ginagawa ko, ang settings ko is yung pang-apat, which is yung MKS settings. Yan, MKS. As you can see, andun pa rin yung label pero nawala yung pataas dito. Battery ko is bumaba na uli. And zero na siya dito. So sa ganitong settings, karasahan niyang huhugutin ang solar and battery nyo as long as may nadedetect ang inyong inverter na solar power. So regardless sa amount niya, kaya man o hindi, sa battery nyo kaya man o hindi, dun muna siya hugot hanggat may solar. So as you can see, zero. Wala tayong watts, wala tayong inverter, ay walang output yung inverter kasi nga nakababa to. Papatayin ko ang aking solar panel. And as you can see, nag-iba yung label, dumirekta na siya sa grid. And doon na siya agad uli huhugot ng 80. Again, that's on zero load, okay? So, huhugot siya ng watts. Additional na 80. So, bakit may ganyan? Well, that's to power up ang inverter para gumana lang ang transformer. So, ibabalik ko yung aking solar power. Angat natin yung solar panel natin. Wait natin mag-load. Ayan. As you can see, nawala na yung bypass ng inverter. Hindi na siya dumirekta sa utility. Zero na uli siya dito. And ang gagamitin na niya uli is yung solar and battery. Hanggat kaya, doon siya kukuha. Kapag nalobat, mahirap simulate na lobat siya kasi wala naman tayong load ngayon. Pero pag nalobat siya, uli siyang lilipat sa AC charge. So, ano itsura kapag ganito? Then, naka-AC charge. Then, buksan ko yung settings. Punta tayo sa number 16, which is yung solar charging ng AC mode. Ayan. So, yun yung settings ng solar only. And utility only. And solar and utility. So, pag yun yung settings mo, so sa MKS settings, hindi siya kusa. Pero pag pinatay natin, boom, tsaka lang siya mag-charge ng AC kapag walang solar. So sa gabi, kapag nawala na yung araw, doon lang niya i-charge gamit ang AC. Pero kapag mayroong solar, angat natin uli. So ayun, kakat niya uli yung AC charging and ikakat niya rin yung bypass ng AC, then balik sa zero uli ang AC input. So nakalimutan ko palang ipakita sa inyo kung gaano kalakas yung AC charging.
patayin ko. And nag-bypass na siya uli. Nag-AC charge na siya. And ang wattage is, tayo natin tumas ng todo. So 210 watts. So that's 1 ampere sa wire ng AC dito sa taas, 1 ampere. Pero dito sa battery, tingnan natin. Meron siyang 11. Nag-charge siya ng 160 watts and that's 11 ampere. So ayun po. So, para ma-avoid to, the best way is tanggal natin yung AC muna. 11, 12, 13, 14, wala siyang 15. Balik tayo sa OSO para solar only. Ayan. Then buksan natin yung solar and hugutin na natin to. Kasi hindi tayo fan ng AC. Ayan. So, para mawala yung extra consumption and kung magfo-focus lang kayo sa off-grid and makatipid only, wag na kayo magsaksak ng AC. Pwede kayong gumamit ng ganito na lang para saksak na lang ganyan. Or, yung pagitan nito is lagyan nyo ng switch. So, ako bakit hindi ako naka-switch? Kasi minsan ginagamit ko nga siya ng ganito para makita ko yung load consumption. Kaya ako may ganito. May ganyan. Delikado ba ito? Baka nagba-backfeed? Hindi po. So as you can see, bukas ang aking inverter. Wala siyang backfeed. Wala kasing kakayahang mag-export to. So kahit hawakan to, wala siyang backfeed. So okay lang hawakan to. So ayun, kung may katanungan kayo na hindi ko na banggit about sa nawawalang wattage nyo, and sa settings din, medyo may alam naman ako dito kahit paano. Comment nyo lang and subscribe. Maraming salamat.